Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nonoy. May gusto lang po akong ibahaging kwento tungkol sa nangyari sa amin ng aking girlfriend na si Mika. Isa akong college student at si Mika naman ay senior high school. Pagkatapos ng klase, nagkikita kami sa bayan para kumain ng street foods, fishball at juice palagi. At sabay na rin umuwi tuwing hapon. Nangyari ang kwento kong ito noong 2023 sa lugar ng Iloilo. Hala, anong oras na pala? Gabi na oh. Tara, uwi na tayo. Ayun, sakto may tricycle. Para po. Nga pala, doon na lang ako bababa sa may simbahan ah. Bakit doon? Pwede ka naman doon sa may kanto para makasakay ka ng motor. 20 pesos lang naman ang pamasahe papasok sa inyo. Naku, wag na. Doon na lang, para shortcut na. Dadaan lang naman ako sa palayan eh. Tsaka, madali rin naman ako makakarating sa bahay. Seryoso ka ba? Sige, ikaw bahala ha. Basta, chat mo ako ha. Uwi ka agad ha. Baka magtambay ka pa doon. Oo naman. Kuya, dyan lang ako bababa sa may simbahan. Sige, ingat ka ha. Bye. Sige na, I love you so much. Chat mo ako ha pagdating mo sa inyo. Sige, bye. Pagkarating nga ni Mika ay agad naman itong nag-chat sa kanya. Nandito na ako. Ikaw, san ka na? Pauwi ka na ba? Hindi agad ako nakapag-reply kay Mika dahil naglalaro pa ako ng Mobile Legend. Isang game lang naman iyon. Habang naglalaro ako ay wala naman akong naramdaman na kung ano sa gitnang kakahuyan sa palayan. Malamig lang ang simoy ng hangin at sobrang dilim. Buti na lang may cellphone akong nagbibigay liwanag sa dinadaanan ko. San ka na? Bakit hindi ka nagre-reply? Ano na bang nangyayari sa'yo dyan? Pasensya ka na. Naglalaro kasi ako eh. Isang game lang naman. Pauwi na ako. Tatawag ako ah. Video call tayo hanggang makauwi ka. Sige. Tumawag na nga si Mika. At ang liwanag lang ng cellphone ko ang nagsisilbing liwanag sa camera para makita niya ako. San ka na ba banda? Sobrang dilim naman. Hindi ka ba natatakot? Nako, sanay na ako. Alam mo yan. Teka, ano yun? Yung nasa likod mo? May dumaan na nakaputi. Wala siyang mata. Mahabang buhok. Babae? Ano? Nagbibiro ka ba? Nako, pag ako nahulog sa kahon, pati cellphone ko, mababasa talaga. Ano ka ba? Walang dahilan para magbiro ako. Alam ko maraming kababalagan sa lugar na yan na dinadaanan mo. Alam mo rin yan. Pero, ako lang mag-isang naglalakad dito. Walang din babae. Wala nga mga kabahay-bahayan dito eh. Kung sinasabi mong babae. Hindi ko talaga alam na mayroon palang sumusunod sa aking isang babae. Agad naman nag-alerto ang espiritu ko para labanan kung sino man ang elemento o nilalang sa paligid ko. Sino ka? Magpakita ka. Harapin mo ako. Akala mo, natatakot ako sa'yo? Magpakita ka sa akin. Sino ka? Malilintikan ka talaga sa akin. Nung wala namang nagparamdam at nagpakita ay nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Narinig mo ba yun? Ay tumatawa. Ano? Wala naman ako naririnig ah. May narinig akong mga kaluskos sa bandang bahagi ng mga puno. Pero pinagsawalang bahala ko lang ang mga ito. Nag-focus na lamang ako sa paglalakad para makauwi na. Ano yun? Ano? Ayos ka lang ba dyan? Ano nangyayari? May narinig lang ako. Malapit na ako sa bahay. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ka ha. Oo, ano yun? Habang naglalakad ako ay merong bumubulong na malamig na boses sa bandang tenga ko. Matapos kong marinig yun ay hindi ko na malaya na nasa gilid na pala ako ng malaking kahon sa dating fish pond na ginagamit ng mga mangingisda. Pailalim na pala ang dinadaanan ko at sa bandang baba noon ay puro matataas na damo at tugbog. Naku, nasa gilid na pala ako. Agad naman akong umakyat sa ibabaw ng kahon.
Hindi kasi masyadong maliwanag ang sinag ng cellphone ko, lalo na bawal ang gumamit ng flashlight sa lugar na yon at baka mapagkamalan pang magnanakaw at biglang barilin. Kaya sadyang sinag lang talaga ng cellphone ko ang siyang nagbibigay liwanag sa dinadaanan ko. Kahit na madilim pa rin ay pinatuloy ko pa rin ang paglalakad para makauwi na ako sa amin. Ano, nakarating ka na ba? Saan ka na? Nandito na ako sa likod ng bahay namin. Kakarating ko lang. Sige na, pumasok ka na. Baka mapano ka pa dyan. Pagdating ko nga ay agad naman akong nagpahinga sa likod ng bahay namin. Sobrang dilim dito at may mga kawayang puno. Dati pa talaga noong hindi ko pa girlfriend si Mika ay sa palayan at dating fish pond na talaga ako dumadaan pa uwi para mabilis at tipid sa pamasahe. Nasa likod kasi ng bahay namin ang lusutan ng shortcut ko kaya pag dumating ako ay nagpamuni-muni muna ako sa likod ng bahay namin. Sige na Mika, papasok na ako, kumain ka na dyan at kakain na din ako pagkapasok ko. Mamaya na tayo mag-usap ha. Sige, salamat naman, nakarating ka ng ligtas. Huwag ka na kasing dumaan ulit doon, okay? Delikado kasi, alam mo naman yun. Pahatid na lang kita sa tricycle pag umuwi na tayo. Ako na rin bahala sa pamasahe mo. Oh, sige. Tsaka wag mo na ako libre, nakakahiya naman. May pamasahe naman ako eh. Sige na, pumasok ka na. Pahinga ka na rin ha. Oh, sige na. Mamaya tayo mag-usap ha. Bye. Bye.